wala pang gumawa nito, siya lang. Para sa akin lang yung pagkakaalam mo, siya lang gumawa nito. Hello guys, magandang araw. It's me again, Kamutika TV. Ayan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na yan. Thank you so much guys sa mga nag-subscribe at sa mga mag-subscribe pa lang. Thank you in advance. Ayan, ito na naman tayo. Welcome sa mga bago dyan na ngayon lang nakapanood ng video na to. And gusto ko i-shoutout yung mga lagi nanonood sa vlog ko. And ayan, thank you so much guys. And gusto ko i-shoutout to na Idola, salamat sa support. And ayan, lagi kasing pag nagkakasalubong kami, hindi ako nagbablog. Dapat daw nagbablog ako para masama siya. Ayan, shoutout sa'yo. And ingat lagi dito sa Macau. And gusto ko i-shoutout tong mandirigma natin na nakita ko kanina. And good luck sa inyo. Kababalik lang daw nila galing Thailand. And kaya yan guys, huwag kayong mawala ng pag-asa. Mas lalo yung sipagan ngayon. Kasi dati, kung hindi kayo dati masipag paghanap, ispat lang kayo. Ngayon sipagan nyo talaga, diba? Lahat ng agency puntahan nyo, diba? Sa dami ng agency dito sa mga araw-araw mo yung puntahan at mag-apply ka rin online. Mag-apply ka online. Ang daming masisipag dito guys na sa Macau na mandirigma. Nag-exit ng Thailand pero nakabalik. Ayan, ito, nag-exit din daw siya sa Thailand pero ngayon andito na siya sa Macau. May trabaho na. Ayan, diba? Ganun lang. Sipagan lang at tsaga talaga. Huwag mawala ng pag-asa, laging positive. Yun yung tsaka dasal guys, dasal talaga, the best. And then shoutout sa mga mandirigma natin dito sa Macau na hindi nawawala ng pag-asa. Tama yan, sipag lang guys, hanggat may visa may pag-asa. Yan lagi yung tatandaan. Kung mag-exit ka mo ng Thailand, ganoon talaga. Ibig sabihin lang yan ng ganyan guys, na nag-exit ka ng Thailand. Ibig sabihin lang yan, hindi pa na prepare ni Lord yung papasukan mong trabaho. Kasi minsan inaano pa yan ni Lord kumbaga naghahanap pa yan si Lord kung saan kanya ilalagay. Guys, ganun yung iba nag-exit Thailand, pagbalik may mga trabaho na. Ibig sabihin naka-prepare na yun ni Lord para pagdating mo okay na yung papasukan. Ganun naman. Ibig sabihin hindi po pa time. Pag para sa'yo, may mga interview tayo na nami-miss na hindi tayo pumapasa. Ibig sabihin lang yan, hindi para sa atin yan guys, para sa iba yun. Yung mga para sa ibang yun pagpasalamat na lang natin hindi tayo pumasa. Huwag tayo malungkot kasi hindi para sa yun, para sa iba yun. Ganun. Kaya pagpasalamat natin, hindi para sa akin to, thank you Lord, para sa iba to. At least nakatulong ka sa iba, diba? Kasi hindi para sa iyo, napunta sa iba, nakatulong ka nun. Ganun guys, pasalamat na lang. Thank you Lord. Lagi na tayo magpasalamat kasi si Lord hindi kanya sa trabaho na hindi naman para sa iyo, diba? Kung may trabaho man na dumating sa iyo tapos hindi mo gusto, tanggapin mo kasi yan yung binigay sa iyo ni Lord, diba? Anuhin mo, kung hindi mo siya gusto, alam mo guys, maging masaya ka na lang kung anong nandyan sa'yo. Kasi ang daming gusto magkatrabaho pero yung trabaho na yun napunta sa'yo. Yun lagi mong isipin, diba? Tsaka kung may trabaho ka guys, ingatan mo, pangalagaan mo, sipagan mo, mahalin mo. Kasi ang hirap makakamit yan yung trabaho mo. Ang daming gusto magkatrabaho ng ganyan trabaho mo, tapos mo lang, hindi mo mamahalin. Kasi pag di mo minahal yung trabaho guys, mahirapan ka talaga. Hindi ka pa nga nasa trabaho, pagod ka na di ba? Ganun. Lalo yung trabaho mo nakakapagod. Yung nasa bahay ka pa lang, pagod ka na iniisip mo pa lang, di ba? Pagdating sa trabaho, mas lalong pagod ka. Kasi isip pa lang, pagod ka na di ba? Sabay na yung isip tsaka gawa. Nandun ka na sa trabaho, pagod ka na. Kaya guys, mahalin nyo. Tsaka huwag kayong mawalan ng pag-asa. Dasal talaga, tsaka sipag. Ganun. Lahat yan ang galing dyan. Yung mga nandito sa mga may trabaho, lahat galing dyan. Ganun talaga. Kailangan nating magsakripisyo para sa pangarap natin. Lahat gagawin
Diba? Lahat ng diskarte andyan na. Kaya lagi ko sinasabi na sipag, kasi yun lang talaga yung ano eh, sipag at dasal. Yun lang talaga yung pinakabaon natin, pinakasandata dito sa mga, saka ayusin natin yung mga resume natin guys. Damihan natin ng experience para wala talagang lusot. Tsaka kung may ilagay man tayo ng experience, dapat may idea tayo, hindi lang yung naglagay lang tayo tapos wala tayong alam. Example, dishwasher, may idea ka na nun, dishwasher, naghuhugas ka, room attendant, kung wala ka talagang alam sa room attendant, manood ka sa YouTube paano mag-bidding. So kahit yung mga basic lang, at least may alam ka. Yun yung yun yung ibig ko sabihin, dapat may alam ka sa mga nilalagay mong experience para hindi ka naman mukhang tanga na nagmarunong ka lang tapos naglagay ka pa doon, ba nakakaya. Yung dapat may alam ka. Sabihin mo na lang na itong experience ko is different from in Philippines because this a 5-star and I came from 1-star, di ba? Maintindihan nila yun, di ba? Kasi galing ka sa 1-star eh, tapos magbibiddings ka sa 5-star. Sabihin mo na lang na willing to learn. I'm hardworking, willing to learn, di ba? Every day I practice and maybe 5 days I will make it perfect, di ba? Ganun dapat. Hindi ka laging huwag mo sabihin laging di mo alam. Dapat may sabihin mo I have an idea, diba? At least may idea ka, diba? Kahit wala kang alam, at least may idea ka. Ganun lang lagi. Huwag mo sabihin na wala kang alam kasi bagsak ka na nun. Dapat sabihin mo I have an idea, ma'am. Okay, sir. But this one is new for me, but I have an idea, diba? Ganun dapat. Yan guys, i-share ko lang tong experience ng isa natin mandirigma na ngayon may trabaho na dito sa Macau. Yung experience siya kasi guys is ginawa niya talaga yung lahat ng mga kaya niya para makahanap trabaho. Ganun dapat guys. Talagang gagawa kayo ng paraan, gagawa kayo ng sariling diskarte para sa makahanap ng trabaho. Kaya lagi ko sinasabi sa mga Dropbox na yan, puntahan nyo ng hapon, yung magsasara na sila, doon mo ilagay yung resume mo para nasa ibabaw ka, diba? Para in case na mga kailangan silang tao, hindi naman sila kukuha sa baba eh, kasi sobrang kapal na ng resume, sa taas sila kukuha. Hindi, pag nangailangan sila, hindi ikaw una mabubunot kasi nasa taas ka, diba? Ganun diskarte guys. Mag-isip din kayo minsan kung paano natin mga diskarte, diba? Ganun. Tapos positive lang tayo lagi tayo nag-smile para hindi tayo may stress. Yung mga paubos na yung visa dyan, may stress, diba? Dapat positive tayo kasi kahit mga paubos na yung visa dyan, may mga lumulusot pa rin, diba? Ganun na, yun nga experience niya guys is alam nyo ginawa niya. Dito lang ngayon lang ako nakarinig ng ganun ang diskarte na ginawa sa pagtatanong-tanong ko sa paano mag-apply, anong ginawa nyo, paano kayo nakapasok. Ito lang talagang pinaka-the best, wala pang gumawa nito, siya lang. Para sa akin lang yung pagkakalam mo, siya lang gumawa nito. Alam nyo kung anong ginawa niya guys. Nag-ano siya dyan sa sa post office, pumunta siya dyan. Alam nyo kung ginawa niya, nag-ano siya nag-send siya naglagay siya sa sobre ng resume niya, xerox ng passport niya, nilagay niya doon sa sobre, tapos in-address niya, nagpadala siya ng sulat doon sa HR ng WIN, pinadala yung sulat, diba? Wala talagang walang lusot yun, diretso talaga doon kasi idadalhin nyo ng taga post office doon mismo sa HR, darating yun, pinadala niya doon sa post office ng HR ng WIN. Ayun, bumili lang, alam nyo guys, bumili siya ng sobre dyan sa mga school, sa mga bilihan ng school supply, meron nyo guys, tingin kayo, try nyo rin nyo to guys, wala naman, di ka naman makukulong yan hindi ka makukulong, promise. Tsaka the best dyan na idea na ganun, at sureball yun na makakarating sa HR. Kung dyan ka lang sa Dropbox, malabo yan. Ito kasi yung ginawa niya, diretso talaga sa HR manager mismo nakakuha nun, diba? Nilagay niya doon yung yung resume niya, tapos passport niya. Alam nyo guys, yung passport nyo, lagyan nyo doon sa taas ng date ng kung kailan yung yung visa nyo, in visa, lagyan nyo, tapos date lagyan nyo, kasi dyan tinitingnan ng employer or agency kung hanggang kailan na lang yung visa nyo, para alam nila na hanggang ganun na lang yung visa nyo, para sila na mag-adjust, hindi ikaw.
Ganon. Yun yung diskarte dito sa Macau. Ayan guys, yun, nagpunta siya sa post office, bumili siya ng sobre. Diyan, ito, sa San Malo, panoorin nyo guys, dito sa San Malo, yun ang post office dyan dito sa Macau, na malapit dyan sa San Malo. Ayan, panoorin nyo guys. So guys, andito ko ngayon San Malo. Turo ko sa inyo yung post office na sinasabi ng kaibigan natin na mandirigma na ngayon na may trabaho na. Congrats! And yun, San Malo. Ito yung San Malo guys. Yun yung post office oh. Ito yung San Malo. Ito yung tambayan ng mga Pilipino paggabi, umaga, ayan, dito. Tandaan nyo tong may telepon dito. Ayan, San Malo guys. So, nag-iisa lang to, nag-iisa lang to. Ito, itong telepono dito, tawagan. Yan lang yan, no? Diyan guys, pasok kayo dyan, no? Diyan lang yan. Yan, pagkatapos na maglagay sa sobre, yun, pinadala niya sa Win. Sinid niya. Inanon dyan sa post office. Pagkapadala niya ng sulat, siyempre naglagay din siya siguro ng kasi yun lang tinanong na naman ako pag-interview sa kanya eh. Nahiya din siya eh. Kunento niya na lang kung anong experience, kaya ikwento ko rin sa inyo para in case na gusto nyong gayahin nyo, di ba? Mas maganda yan. O lahat ng hotel dito sa Macau, sulatan nyo. O di ba? Sulatan nyo sa Galaxy, sa mga 5 star, sa City of Dreams, Venetian, Parisian, di ba? May idea na kayo? Ganun. Automatic yun sa HR yun. HR address nyo yung sulat. Tapos lagyan nyo doon ng later. I'm ganito, to HR manager, I'm ganito, and applying for ganitong trabaho, di ba? I have experience ganito. Oh, di ba? Ganun. Eh lahat mo sulatan yan dito sa Macau. Mga 5-star hotel. Oh, di ba? After akala daw niya wala na eh kasi hindi daw siya nag-expect na yun. Trinay niya lang, di ba? Nag-try lang siya. At least try niya, di ba? Ang ganda nun. Guys, ganun. Gawin nyo, mag-try lang kayo. Kasi wala naman sa inyo mawawala pag nag-try kayo eh. Saka hindi ka naman makukulong yan eh. Di ba? Nag-try siya. Ayun. After 1 week daw, tinawagan siya for interview. Yan, after interview guys. Kasi dalawa sila magkaibigan eh. Tinawagan siya, di ba? Tinawagan ng Win Macau. After nun, yung kasama niya magpasa doon ng sulat sa post office, gumawa din ng ganun. O, doon din sa Win nagpadala ng ayun, tinawagan din yun, dalawa na sila sa Win, ang kaibigan niya. Dahil lang doon ginawa nila na nakapasok sila sa Win Macau. Interview, after interview, nakapasa sila sa interview. Tapos pagkatapos sa interview, umuwi na sila ng Pinas for processing na. Kasi sa Icon yun eh. Maganda kasi guys sa Win, wala kang babayaran doon na kahit magkano. Kasi sila nang bahala magbayad sa agency doon sa Pinas, sa Icon Solution sa Makati. Doon sila nag-report. Binigyan sila ng referral, tapos later, tapos doon na sila process. Wala silang binayaran kahit piso sa Icon kasi Win na lahat ng sumagot ng mga bayarin nila. Yun ang kagandahan guys ng Win. Unlike sa ibang hotel na may babayaran ka pa rin placement na 1 month salary. Pero Win talaga yung the best. The best. Ayun guys, nasa na sila, nasa Win. Diba? Nakakatuwa yung experience. Tapos the best talaga yung ginawa niya. Yun talaga yung diretso talaga sa HR. Sila mismo makakatanggap nun, diba? Guys, try nyo lang din. Wala namang mawawala kung susubukan nyo. Andiyan lang naman post office. Bili kayo ng sobre dyan sa mga school supply. Meron sila, magtanong lang kayo. Ganun. Diba? Nakakatuwa yung ginawa niya. Natuwa din ako sa senior niya. At least, i-share ko rin sa inyo yung ginawa niya.
Baka malay nyo, may gumaya, di ba? Try nyo lang din guys. At malay nyo, nasa win na rin kayo, di ba? O kaya, malay natin, nasa Galaxy na kayo after 1 week. Oh. Nakakatawa yung ganun guys, na gumagawa ka talaga ng paraan para madiskartihan, makagawa ka ng ibang paraan maliban sa basic na paraan yung araw-araw natin ginagawa. Gumawa ka rin ng ibang paraan, yung tingin mo na okay to, tingin ko mag-ano to, mag-work, ganun. Subukan mo rin ibang diskarte, ganun. Hindi yung, at saka guys, alam nyo, dapat may kasama kayo lagi masipag maghanap ng trabaho, kasi kung kasama mo is tamad, minsan lang din lumabas, ay malabo yan. Huwag ka na magtaka kung mag-Thailand ka. Pero guys, huwag tayo lagi mawalan ng pag-asa. Talagang kung may pangarap ka sa buhay na gusto mo magkatrabaho dito sa Macau, huwag kang susuko. Kung mag-exit ka man ulit ngayon, balik ka ulit. Kasi yung iba guys, tatlong exit muna bago makahanap ng trabaho eh. Ganun. 3, 4, 2. Kung dalawa ka palang exit guys, hindi pa uli ang lahat kasi mayroon pang mas maraming exit kaysa sa'yo eh. Bago sila nakahanap trabaho dito sa mga. Tsaka huwag kang mauwi ng Pilipinas na luhaan. Dapat uwi ka ng Pilipinas na nakahanap. Hindi yung uwi ka ng Pilipinas tapos wala nangyari. Yun yung pinakaano mo, nakakaiyak yun. Nakakaiyak, para nakakahiya din. Parang feeling mo nagubos ka lang ng panahon dito sa Macau tapos wala nangyari, ganun. Pero kung uuwi ka na may trabaho, worth it lahat yung mga pinaghirapan mo dito sa Macau, di ba? Yun dapat isipin nyo guys, wag susuko, kasi minsan hindi pa time, God's timing lagi, di ba? Hindi ka naman ni Lord ng hindi ka naman pabayaan. Mahal naman tayo eh. Kaya huwag natin kalimutan magdasal. And guys, diba? Yung mga nandyan na nandito pa rin na pagsusuko, fight lang, diba? Yun lang guys, yun lang i-share ko, baka matry nyo din. Thank you so much guys, and I love you all.